pumunta dito sa Cherry Hill, New Jersey. So, galing po ako sa aking regular doctor today. Kasi nga, kinakailangan mag-follow up tungkol sa pagpunta ko sa emergency room nung few days ago. So, na properly or formally diagnosed na ako ng depression. At actually, gusto ng doktor akong mag-start sa antidepressant medication na tinatawag na Zoloft. Ayaw ko. Sabi ko sa doktor na ayaw ko muna, doc, kasi let me try to handle it. Yun ang sabi ko. And sabi niya, well, as pag meron kang maisip na i-harm ang sarili mo or other na tao, then kinakailangan mong pumunta agad-agad sa emergency room. I said, yes, doctor. So, bakit ako na-diagnose na ng depression? In the past, if the doctor is asking me na, do you feel depressed? I always say no. Pero this time, I say, actually, una niyang tinanong, kasali yun kasi sa assessment dito sa Amerika, na isa yun na tinatanong na gusto mo bang do you want to hurt yourself? Do you feel like hurting yourself? May mga tanong po kasi na ganun talaga. It's a regular assessment na pagpunta mo sa doctor's office, sa hospital, or in a rehab facility, or in a long-term care facility, kasali po yun sa assessment. And so I was asked, so sabi ko, well, I feel sad a lot of times during the week. Sabi sa akin, do you feel guilty? And I said, yes, I feel guilty because only my husband and my son are paying the bills at wala akong naiko-contribute. Nawala ba yung interest mo na gawin yung mga dati mong ginagawa? Tanong. And I said, yes. I used to love baking, gardening. This time, yung talagang pinipwersa ko lang yung sarili ko. Hindi gaya dati na like, there is the excitement na kapag paglabas ko ng trabaho is yun ang baking or gardening ang ginagawa kong stress reliever ko. And hindi ko kinakailangan pilitin yung sarili ko na kahit pagod ang aking katawan is masaya ako na gawin, na mag-bake, mag-garden. Pero lately, talaga yung pinipilit ko lang yung sarili ko kasi there are days na ayaw kong bumangon, na gusto ko nakahiga lang. So, mga bagay na yun na sinabi ko sa doktor ko. And, do you feel like harming yourself? Tanong ng doktor. Sabi ko, hindi po doktor, but there are days na give up na ako, na within this last 5 years, na pabalik-balik ako sa hospital, pabalik-balik na may surgery, pabalik-balik sa doktor, hindi makapagtrabaho man sandali lang. Sabi ko, there are days that I want to give up already. To tell the truth, sabi ko sa doktor, pati yung sasakyan ko na pinangarap ko, na nabili ko,
yung Mercedes-Benz ko na I had to give up kasi sayang lang yung binabayad, sayang lang yung insurance. Because I have already given up of going back to work. Kasi nga, yun bang okay ako ngayong araw na to, bukas hindi ako makalakad. Now, para walang kadahilanan na gano'n na lang nangyayari. Sabi ko sa doktor ko, some part of me has already given up. At some part is lumalaban. Because honestly, I'm really giving up. Yun ang most of the days na nararamdaman ko. Yes, nagbabasa ako ng Bible. Yes, I pray. But here's the thing, para sa akin is, to give up is just to be with the Lord para wala nang, alam mo yun, yung wala nang mga hirap-hirap. Because as much as I want to go back to work, gusto ko talagang magtrabaho. To support myself, to support my son with special needs, to help my husband with the bills. Hindi naman po payag ang katawan ko. So talagang it's really, sad. At that's what I feel. I feel deep sadness. And I feel at days sometimes that I don't want to fight anymore. Like I said, the number one na nakita ko yung sarili ko na yung bang pag-give up ko at some point is yung pag-give up ko ng aking sasakyan. Anyway, sinabi ko sa doktor na nung sinabi niya na umpisahan niya ako sa antidepressant medication, sabi ko, wag muna doktor kasi meron pa naman akong part na lumalaban pa rin. So, itry kong ilaban. At okay, sabi ng doktor, sige kasi magdadagdag naman tayo ng bago mong medication, yung blood pressure medication. So, tignan muna natin na ma-stabilize muna yung katawan mo sa bagong medication na yon. And then, I just want you to know, sabi ng doktor, na it's an option for you to take the antidepressant later on, sabi niya. I said, okay, doctor. At yun nga, but I want you to know, to make sure na kapag may feeling ka na suicidal, yung bang gusto mong patayin ng sarili mo o gusto mong mang-harm ng iba, you go immediately to the emergency room. And I said, okay po. So, yun. Kaya, isa sa mga nakikita ko ngayon na outlet ko din is yung aking pag-video, pag-vlog. Kasi natatanggal ba yung concentration ko sa kung ano yung nangyayari sa akin. At, na, ayun, nag-vlog na lang ako. At, isa yon. Yeah, that's one of the reason. That's one of the
therapeutic activity na ginagawa ko, na yun nga, yung pag-vlog. Kaya gusto ko lang magpasalamat sa mga nanonood, sa mga subscribers na iba sa inyo nagpa-personal message, nagda-direct message sa akin. Maraming salamat kasi even sa ating this kind of communication, talagang nabibuild ang friendship. So may mga nakakausap ako na mga subscribers, and maraming salamat kasi sometimes hindi ako agad makasagot. Pero like, gusto kong malaman nyo na I appreciate lahat ng mga messages ninyo. Kahit nga sa mga comments ninyo, nakakatuwa. At huwag kayong mag-alala kasi po yung bang naniniwala ko na lahat may kanya-kanyang opinion. So, lahat ng opinion iginagalang ko. For example, ang opinion ko is white at ang opinion ng isang subscriber is black. As long as sabihin mo yung opinion mo na may pagrespeto pa rin, no? I don't mind because I love a good debate. Ginagalang ko ang opinion ng bawat isa. Ang hindi ko lang maintindihan is meron yung mga taong magsasabi na, naku, kung ano-anong sinasabi mo. Like, explain. Ano ba yung, saan sa mga sinabi ko ikaw kumukontra? I-explain yourself. Kasi walang problema sa akin yun. No problem. At yun nga. But anyway, so yun mga yun ang nagbibigay sa akin ng pagtanggal sa mga bagay-bagay na nakakasama sa kalusugan ko. Kaya, ayun. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Thank you so much. At sana yung nakakaranas din ng nararanasan ko na dumadaan sa matinding health issues at nagkakaroon ng depression, yun, pag naisip mo na gusto mo nang saktan ng sarili mo, pumunta ka na sa emergency room kasi hindi na po meron pong pwedeng makatulong sa'yo. May gamot na pwedeng tumulong sa'yo, makatulong sa'yo. Meron mga group of social workers or psychiatric team. Hindi kasi, ang ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun na nababaliw ka na. Ang ibig sabihin nun, meron kasi yung mga nangyayari sa utak natin, yung mga serotonin level natin na nagkakaroon ng mga abnormality levels doon. Kaya nagkakaroon ng depression ang isang tao. It's okay, but kung nafe-feel mo na gusto mo nang patayin yung sarili mo, is pumunta ka na sa ER or sa emergency room. And yun lang po. Kung may nararamdaman po kayong ganon, at gusto nyong or bago nyo pa maramdaman yung ganon at nafe-feel nyo na de-depress kayo, nafe-feel nyo na sobrang lungkot nyo, it's okay. Pwede kayong mag-message sa akin, pwede nyo ikwento yung nangyayari, at hindi naman lalabas sa social media. Kasi actually maraming nagme-message sa akin at sinasabi nila sa akin na wag mo na pang ilabas to sa social media, Nurse Nora. Meron naman yung nagsasabi na it's okay na i-vlog mo to. Meron mga ganun po. Kaya nasa inyo po. But anyway, kung kayo po ay masyadong yung sobrang sadness na hindi matanggal-tanggal, yung bang ayaw nyong bumangon, yung bang nag-give up na kayo sa buhay, mag-ano lang po kayo, tumawag kayo sa anumang suicide hotline, talk to your psychologist, talk to your psychiatrist, go talk to your doctor like I did today. Regular doctor po, pero nandun ako ng isang oras
na para lang mag-vent ng nararamdaman ko. And marami pong mga options na maraming mga help na pwede para sa mga taong nade-depress. Kaya alam ko po yung sinasabi ko kasi nararanasan ko. Ayun, isa pa yun na gusto kong sabihin na may mga bagay po na hinihingi sa akin na itopic. Pero kung wala akong first-hand knowledge or hindi ko talaga po siya pwedeng i-research or hindi ko po talaga siya pwedeng ma-experience or ma-experience ng mga close sa akin para talagang malaman ko yung totoo, hindi ko po yun na hindi ko po yun dinidiscuss. Kaya tungkol sa depression, if you feel like that, talk to your doctor, talk to your psychologist, talk to your psychiatrist, or go to the hospital. And please, by the time na gusto mong saktan ng sarili mo, takbo ka na sa hospital. Huwag patumpik-tumpik pa. Kaya yung mga kaibigan dyan na kapag nag-voice out ang inyong mga friend na nagsasabi na parang gusto na nilang saktan na kanilang sarili, puntahan nyo na yung kaibigan yung yon at wag na kayong wag nyo nang ipagpaliban pa, dalhin nyo na siya sa hospital. Kasi kuminsan walang control kasi yun yung it's the serotonin level of the brain ang nagkakaroon na ng a level. Yung level is nagwawaki-waki na doon. Kaya maraming salamat po. And I hope please mag-comment kayo, say your opinions about this matter para lang sa ganun kasi meron tayong mga secret or mga viewers na hindi nagko-comment pero pinapanood tayo, binabasa ang inyong mga comments. At kung napapansin niyo, if it's something very relevant sa pinag-uusapan natin, pinipin ko yan. Kaya mag-comment lang po para hindi natin alam na nakakatulong tayo sa mga may issue ng depression. Kaya maraming salamat po.